sa paaralan niya na pinasukan niya ngayon, na nag-retire siya, na nagiging janitress na lang siya sa eskwelahan na principalan niya dati. Ngayon janitress na lang siya kasi nga yan na nga nag-fail yung niya. Wala siyang, hindi na secure yung future niya. Hindi siya nakapag-save para sa future. So ayan, many teachers fail. And then many engineers and doctors fail. Yan, nagre-retire na walang ipon. So many OFW, isa na ako diyan kung hindi ko na-meet si IMG, magto 2 years ngayong August. Buti na lang talaga na-meet ko si IMG noong 2018. So ngayong August 2018 2020 magiging 2 years na ako sa IMG. So, hindi na ako mag-fail. Hindi na ako kasali sa OFW na nag-fail. So, ayan, many end up retiring without enough savings. So, these people don't sit out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. So, ang ano dyan, they lack financial education. Yan ang cause ng pag-fail. Kasi wala namang nangarap na ako bukas mag-fail ako, 'di ba? Dapat na ang pangarap natin is hindi tayo mag-success tayo. So, ayan, kasi nga kulang sa financial education. Kaya walang naipon pag-retire. Ito na, may batas na tayo known as Financial Literacy Law or RA 10679. So na-mention din to ni President Duterte nung sunan niya, nung first sunan niya sa 2016 nung pagkapanalo niyang presidente. So International Marketing Group is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. So thousands and thousands of people from all walks of life across the globe have benefited from International Marketing Group. Sa katunayan, malapit na tayong mag-2 million. Ang saya nga na malapit nang mag-2 million yung na-educate natin dito sa IMG. So ang goal dito is by 2030, makapag-educate na tayo ng 30 million. So ayan, abot yan. So next is ito na, si Secretary Briones, sabi niya dito, may 2 batas nga na mandatory na ituro yung financial literacy sa mga estudyante. At saka sabi niya, but I think if you want to teach financial literacy to student, you have to start with the teachers. Kasi alam naman natin, mga karamihan sa teachers natin sa atin, nabaon sa loan, sa utang. Buti na lang, ako may 2 akong kapatid na teachers, na naturuan ko sila ng financial literacy bago sila mainggan yung mangutang. Kasi doon talaga sa pinapasukan nilang paaralan, may nagsusurvey talaga doon na nang inganyo sa kanila na pautangin sila. Mag-loan ka na, ma'am, kasi mura lang yung interest. Pero pag sumahin mo pala yon, ang laki pala ng interest talaga. Kaya maraming nabaon sa utang na teachers. So next, isa din itong long-term effect of financial ignorance. Itong survey ng survey in the Philippines sa senior citizen, yan, 30% forced to work. Ayan, matanda na, nagtatrabaho pa rin kasi yan na nga, walang ipon, hindi makapag-retire. So, magtatrabaho pa rin hanggang ganyan. So, ayaw ko yung mangyari sa akin, kaya talagang thankful ako na meet ko si IMG, naturuan ako. So, hindi na ako kasali dyan sa magtatrabaho hanggang retirement. So, yan. 40% depende ng children. Di ba? Maraming mga parents natin sabihin, anak tayo ng marami para anak natin bahala sa ating pagtanda. So, mali na mindset yan. So, hindi natin gawing retirement fund yung anak natin pagtanda natin. So, ayan. Hindi na ako pabigat sa anak ko. In case tumanda ako, kailangan financially independent na ako. So, wala na ako dyan sa 40%. Sana kayo din, pagtanda ninyo, hindi kayo pabigat sa mga anak nyo, magiging financial, secured kayo sa inyong finances. Ayan, huwag ninyong gawing retirement fund yung anak. Yan, 20% abandoned, left in the home for the aged. Yan, kasi ayan, tingnan mo sa Maynila, nung nagpunta ako doon, maraming matanda na nasa gilid ng daan, nagpalaboy-laboy or nanlilimos, nanghingi ng
pera or makain kasi yan na nga inaabandona ng mga anak or ng kapamilya kasi yan nga matanda na, hindi na, wala nang silbi. So ako, ayaw kong mangyari yun sa akin, kaya ayun, thankful ako na nabilong ako sa educated na dito sa IMG. So ito yung 8% relying on pension sa mga SSS. Sabi may SSS naman ako. So okay na yan. So yan, 8% lang. So hindi pa rin yan enough yung mga pension na yan. Kung pagbasihan yung mga inflation rate natin ngayon, tumaas yung bilihin. Yan, 2% lang yung financially independent. So thankful ako, nabilong na ako dyan sa 2%. Sana kayo din na nandito, yung mga member na, pasalamat kayo sa nag-invite sa inyo dito, na nagdala sa inyo dito sa IMG, kasi na-educate na kayo at sana mag-take action kayo. At saka yung mga bago pa na hindi pa na member, sana pag-aralan nyo to, na pasukin niyo tong ang community ng IMG. Talagang ang ganda dito sa IMG. So, ma-educate ka kung continue ka lang mag-aral or attend ng mga seminar dito kasi libre naman to, lalo na kapag member kayo. So, unlimited yung learning dito sa IMG. Halos 24 hours. Mayroong mga webinars, mayroong mga learning. Free yan. So, nasa sa inyo talaga kung gusto nyo baguhin yung buhay nyo. Kasi ako talaga, grabe, na bago ang buhay ko mula nang nag-IMG member ako. So ayan, itong si IMG Financial School, free financial education. So ang classes dito na in-offer ni IMG, learn how money works. Yun, pwede na pala, dito ko lang nalaman to na pwede pala nating utusan yung pera natin na ikaw naman magtrabaho para sa akin kasi pagod na ako. Gusto kong magpahinga, ikaw ang magtrabaho sa akin. Dito ko lang nalaman to na pwede pala na utusan mo yung pera mo, gawin mong utusan yung pera mo. Ikaw magtrabaho para sa akin. Ayan, dito ko yan nalalaman sa IMG. So, mutual fund and stock market investment, mayroon dito, tuturuan ka, mayroong mag-guide, mayroon tayong mayroon tayong mutual fund 101. Healthcare and life protection, kailangan mo yung i-secure yung healthcare mo kasi pagtanda mo, doon na lumalabas yung mga sakit at saka yung life insurance to protect your family. Estate planning, kaya ayan, kung marami ka ng mga ari-arian, kailangan mong pagplanuhan yan para mapunta yan sa mga beneficiary mo, hindi yan kunin sa government. So debt management, yung utang mo, buti na lang talaga ako, na-educate ako, wala na akong utang kahit 5. Talagang nawala ko yung, natanggal ko yung utang. So sana kayo din. So building solid financial foundation, dito talaga sa IMG, tuturuan ka kung paano mag-build ng wealth mo na yung tama, yung hindi ka, nandito sa IMG lahat yung learning talaga, sa inyo na lang talaga kung gusto ninyong mag-learn kasi libre dito. Nandito lahat, parang sinusubo na to parang spoon feeding na to si IMG sa atin. So, yan, financial planning and goal setting. Ayan, Saturday, Sunday, every day, may webinar tayo. Kung gusto niyo yung, i-approach lang yung nag-invite sa inyo na gusto mong matuto pa. Kaya, available kami. Kung sinong available na coach, pwede kayong turuan. So, our main goal in IMG is to make financial education available to everyone. Available talaga, regardless of their background. Rich, mayaman, poor man, gaya ko, poor ako dati, ngayon, payaman na. So, educated, school ko. Pero, nakaturo ako ng mga teachers, nurse, unstable na naman signal ko. So, narinig pa ako, coach? Opo. Hello. Thank you. So, uneducated, ayan. Pwede kahit grade 3, may grade 3 nga akong nakilala dito, grade 3 na hindi nakatapos ng elementary, pero malami yung investment niya. Kasi dito nga naturuan sa IMG, wala ditong pinipili. So, financial education should be free and readily available to those who seek it. Yung kung sino yung gustong matuto, free si IMG, maraming coaches dito magturo sa inyo. So ayan, si President Duterte, ayan, inanungan niya na i-spread na tong financial literacy sa ating bansa. Ayan, ako yan, naka-dinner ko yung mga
mga founder ng IMG, ito si Sir Joen, siya yung presidente ng IMG, si President Duterte, at si Sir Joen, talaga napaka-humble, ito yun, naka-dinner ko yung mga secret millionaire sa ating bansa. Ako, katulong lang dito sa Singapore, so proud ako na nabago talaga yung mindset ko dito. Talagang, grabe, hindi ko ayan. So, grabe yung na-change sa buhay ko na ano ko nga, na next year, mag-for-good na ako, na, ayan, may wala na akong amo next year. So, ngayon lang kasi nakiusap tong amo ko na wag mo na silang iwan. So, next year na, kasi dapat muna mag-graduate daw yung bunso niya, saka ko sila iwanan. Pero ayan, talaga grabing na-change ng buhay ko mula nang nag-IMG ako. So, ayan. Yan din ako, yan si Ma'am G, siya yung angel ko na siya yung nagdala sa akin dito sa IMG. Yan, mga coaches dito sa Singapore, si Sir Yanmar, si CEO Yanmar, and si Sir Don. Ayan yung mga coaches dito, nandito sila sa YouTube. I-search niyo sa YouTube, dami niyang mga video ni Ma'am G. Ayan, yung mga coaches na walang sawang magtuturo sa atin, libre yan. Kayo na lang yung hinihintay. Andyan yan. So, ayan. Ayan kami, sharing me. So, ayan, nung bago nag-COVID, mayroon tayong mga naturuan na dito sa Singapore. Ayan sila, mga coaches na nga yung iba dito, si Coach Amalia, ano na yan, coach na rin yan, nagtuturo na yan. At saka sino pa nandito? Coach Mary J. Ayan, si Ate Mary Jane, coach na rin yan. Si Coach Mylene. Ayan, congratulations mga coaches na nandito, na naturuan ko na kayo na naman nagtuturo sa iba. So ayan, ganyan ang mission ni IMG, sharing the good gift to si IMG. Grabe to, regalo to si IMG kung binigyan ako ng grabing blessing na regalo. Nandyan sila, nag-webinars sila sa kabilang mayroon silang mga sariling mga webinar, maraming mga tinuturuan. Ayun na nga, malapit na tayong mag 2 million. So 2020 pa lang ngayon. So kaya nating abutin yung 30 million na maturuan natin by 2030. So ayan, Zoom, webinars, online, guests around the world. Oh, ayan kayo. Ito Zoom, kasi mayroong nasa Pilita. Basta ganito yung ginagawa namin dito sa IMG, i-share yung mission na financial literacy. So ano ba yan? Financial independence begins with the proper financial education. Talagang financial education yung kulang sa ating bansa. Kasi yan yung cause ng kahirapan walang financial education. So yan yung mission natin, lalo na mga member na kayo ni IMG, keep sharing the mission kasi ito yung talagang makatulong tayo sa bansa natin na aangat na tayo maghihirap. Sana wala nang naghihingi ng ayuda. Tayong nandito na sa IMG, na educate na, yun, relax na, hindi na nagproblema, hindi na nakipag-away para makakuha ng ayuda. 'Di ba mga nandito na sa IMG, wala na, hindi na sila nagdepende sa government. Kasi tulungan natin yung government natin kasi mahirap yung government natin. Huwag tayong dagdag pahirap sa bansa. So magiging wealthy tayo sa sarili natin para hindi tayo pabigat sa bansa natin, hindi tayo dagdag sa ano ba yung tawag diyan, dagdag sa yun nga, pabigat. So maging wealthy tayo sa sarili natin para tayo ang makatulong sa iba. Yan. Hindi ko alam paano i-explain. So ayan, Global Financial Literacy Campaign talaga yung mission ni IMG. So financial education is not just for the wealthy, it's for everyone talaga. Yan yung nasa likod ng book. Ayan, if you want to invest time to learn investing. Ayan na nga, thankful ako na nandito kayo. Pasalamat kayo sa nag-invite sa inyo. Kasi dito sa IMG, libre
lang yon. Pero kailangan talagang mag-invest kayo ng time, paano kayo kailangan aralin muna, hindi yung basta-basta ka na lang invest, kung bigyan ka ng sabihin ka na, invest ka dito friend kasi bigyan kita na interest na magdoble na yung pera mo in 3 months, hindi ganon. Dito sa proper investing talaga, bigyan mo ng time yung pera mo na mag-grow, hindi yung double in 3 months. Yon, scam na yon. So, ayan. Yan, challenging future. Bakit ba tayo kailangan nating paghandaan yung mga challenging future sa buhay natin? Ito, sa mga company ngayon, sa mga planta, yung gumagawa ng sasakyan, dati mga tao yan gumagawa niyan. Ngayon, robot na, mga machine na. Sa airport, dati, bago ako umalis, 1997, ang doon sa airport, may mga tao pa dyan na nag-assist sa akin, paano ako pumasok, paano ko yung passport ko. Pero ngayon, hindi na. Na lang, thumbs up ka na, thumbprint ka na lang, or yung mukha mo na lang, mo doon sa screen, tapos yung passport mo, okay ka na. Pero ayan na, wala ng tao, kaya tinatanggalan yung natanggal na yung mga tao, yung mga machine ng bot na yung So, uncertain labor market, yan na yung more workers. So, yan, kung ikaw yan, napalitan ka ng robot, kawawa ka kung hindi ka naghanda. So, robotic process na yung mga nandyan, hindi na tao. Fast and easy. Wala ng tao mag-assist sa'yo dyan. Ikaw na mismo do it yourself na dyan. So, ayan, kung ikaw dyan nagtatrabaho ka sa McDonald's, tapos tinanggal ka kasi pinalitan ka ng machine na yan. So, ayan, kawawa ka kung wala kang paghanda, hindi ka nakapaghanda. So, ayan, kailangan nating makisabay sa ano ba tawag dyan? Challenging future na ito, na automation na. So, ayan na nga, online na tayo ngayon. Kaya, ayan. Next, challenging future is low savings and high debts. Yun nga, walang savings, tapos ang laki ng utang. Coach? Many people may have to work Hello, beyond Coach? 65 years. Coach? Walang screen, hindi na lumilipat yung screen mo. Ayan, okay na. Okay na? Financial Yan lang, independence. naghang din dito eh. Oo. Asan na ngayon? Number 2 na tayo, low saving and high debt. Wala pa, Coach. Financial independence pa lang yung nasa screen. Thanks. Yan, lumipat na. Best time to learning. Best time to learn. Ayan na. Yan. Isa pa ka, Coach. Number 1 pa lang yan. Mayroon ng screen? Meron na, Coach. Challenging future. Number 1. Okay, yan. Challenging future. Pero narinig nyo ako? Naghahang pala tong ko. Clear, Coach. So, Clear. ayan. Challenging future. Thank you, Coach. Coach Randy ba to? Hindi ko kayo nakita. Sorry. Okay. So, challenging future. Ayan yan. Uncertain labor market. Yan. Kung ikaw yun, napalitan ka na ng robot na yan, tapos hindi ka nakapaghanda, kawawa ka. Kaya kailangan nating paghandaan yung challenging future na yan. So, ayan na nga. Narinig nyo ako kanina, di ba? Yun yan, automation and powerful software continue to replace more and more workers. Ayan. So, next na tayo. Challenging future next is low saving and high debts. Mayroon ng Coach? Many people have to work beyond 65 years of age to survive. Ayan na nga, kawawa naman to si Lolo, senior citizen na, service crew pa rin sa McDonald's kasi nga, dapat sana kung nakapaghanda, relax na sana yan, pero walang choice, nagtatrabaho pa rin para may makain or para makasurvive nga. So ayan, si Lola din, 94 years old, nag-work pa rin. Instead na pahayahay na lang sa beach or sa holiday, pero hindi, nag-work pa rin kasi yan na nga hindi nakapaghanda.
So challenging future number 3, the high cost of education. Lack of education of college for college planning will hurt the younger generation. Yan na nga, dapat natin paghandaan yung college education ng ating mga anak. Gaya ko, hindi ako nakapag-college kasi nga sa hirap ng buhay, hindi nakapaghanda yung parents ko kasi yan na nga, mahirap ang buhay. Pero nagsikap ako na mabuhay ako sa sarili kong sikap. So ayan, kung tuition fees in the Philippines increase every year by 10%. So dapat nating paghandaan kung may mga anak kayo ngayon na magka-college na, dapat mong paghandaan yan kasi magmahal yan every year by 10%. So ito na, challenging future din. Number 4, increasing cost of living. Many people have difficulty in saving money for their future needs. And when the needs arises like emergency repair, mga nasiraan ng bahay o nabagyo, walang emergency, so kawawa, nangungutang. So wag nating gawing dyan, yung paghanda natin yung mga ganitong challenges sa future. So ayan, illness sa pamilya, may isang magkasakit sa pamilya, dapat nating mag-save para pang-hospital para hindi mangutang. So yan nga, wala silang their only option is to debt, utang, mangutang. So wag nating hayaang ganun ang mangyari. So dapat nating paghandaan yung mga challenging future. Ito rin, who is IMG talaga? Sino ba si IMG? Ito si IMG is International Marketing Group, is a pioneering global company that serves as a platform towards the ease of financial security. It caters the financial needs of every individual and families who wish to access financial independence. Kung sino yung gustong mag-avail ng financial security, nandito si IMG para siyang tulay. Tulay siya na siya yung tulay para makapag-access tayo sa mga companies or mga health insurance, kung gusto mong healthcare, kung gusto mong life insurance, si IMG yung tulay mo para maka-access ka sa mga companies na yan. So mga investment, kung gusto mong investment, real estate. So si IMG yung tulay mo sa mga companies na yan. Nandiyan na lahat kay IMG. So si IMG yung parang tulay nga para maka-access ka. Yan, ikaw kung hindi ka member ni IMG, kung gusto mong healthcare, dadaan ka sa mga agent or mga agent na yan. So life insurance, kung gusto mong life insurance, dadaan ka rin ng mga agent. Yung investment, ayan, dadaan ka ng mga company, tapos may mga charges yan, may mga fees. Tapos kung gusto mong mag-invest sa real estate, mga condo, mga bahay, ayan, dadaan ka ng broker. General insurance, dadaan ka ng mga company, mga allied services. Pero kung IMG member ka, direct mong ma-access yung mga companies na yan. Ay, yung ikaw yung member ka ni IMG, maka-access ka sa mga major providers na partners ni IMG. So mamaya, natin yan? Ito na, ang bagong partner ni IMG na si Palawan. Ayan, bagong yan. So, yan. Si IMG is like one-stop shop. You got it all for you. Yan yung kanta ni Coach Jen kagabi. Okay, kailan ba yun? So, ayan. Is IMG legit ba or registered in SEC or Securities and Exchange Commission? Ayan, ma-search niyo yan. I-search na ninyo ang IMG Marketing Group. Kung registered ba siya sa Securities and Exchange Commission, lalabas yung mga registration number ni IMG at saka itong license certificate ni IMG at saka ito si Kaiser. So kayo na lang mag-research or dagdag na lang ninyong research dyan kung gusto nyong alamin pa. So next, common saving formula. Ito yung dati, yung hindi ko pa alam tong pagsisave ng tama. Ayan, yung pagkasahod ko, expenses kaagad yan. Meralco, yung mga Globe, yung gastos, kain sa labas, yan, Jollibee, Starbucks, dati, mahal pa naman dito, $10 yung isang kape dito. Tapos, nung sa mall, ayan, kumakain doon sa mall, magmamasyal, tapos kung may sale, bili. Ayan yung dati kong formula. Yan.
gastos muna, hindi nagsisave. Yan yung common formula ng mga tao kaya walang naipon pagdating ng sahod or pagdating ng retirement. Ikaw to, nagtatrabaho ka, job, just over broke. Yan yung bagong nalalaman ko sa anong meaning ng job, just over broke. Kasi trabaho ka ng trabaho, pero ang binabayaran mo itong mga company na to. Mayaman na tong company to, di ba? Sino makapagsabi, mayaman tong company na to? Hindi. Pero pagdating ng sahod natin, sila pa rin yung binabayaran natin. So, bawas-bawasan natin yan, bayaran muna pala natin. Ayan na nga, yung common saving formula, tanggalin natin yan kasi mali yan. So, dito sa IMG, tuturuan tayo ng tamang saving formula, common saving formula. Ito yung tamang formula. Pay God and yourself first, prosperity formula. Ito yung sinusunod ko mula nang nag-member ako ni IMG. Yan, bigay ka muna ng 10% para kay God kasi si God naman yung partner natin sa buhay. Kasi dati, wala pa akong hindi pa ako na-educate, hindi ako nagbigay kay Lord, kaya wala ding blessing. Yung barya-barya lang ibigay ko kay Lord dati, kaya barya-barya lang din yung binibigay niyang blessing sa akin. Pero mula nang sinunod ko tong pay God and yourself first, kasi dapat pala, pagkasahod mo, bayaran mo si God kasi siya yung nagbigay sa iyo ng skill, siya yung nagbigay sa iyo ng buhay. So, ibigay mo yan kay Lord. Nandyan yan sa Malakay 3:10 sa Bible. Saka, ito yung 20% sahuran mo sarili mo pala. Ngayon ko lang to nalaman dito, nang na-member ako ni IMG, na dapat pala nating sahuran sarili natin kasi tayong nagtatrabaho. Huwag lahat ibayad doon sa shopping or sa bili ng kung ano-ano. Tapos, iyan na yun, equals expenses na. Yung mga matira na 70%, yun yung pangbayad mo sa gusto mong bilhin or sa yan yung i-budget mo. So, ito yung prosperity formula, 10-20-70 rule. Mula nang sinunod ko to, ayan, nagkaroon na ako ng peace of mind. Mayroon na akong, talagang, nagtaka talaga ako kasi sobra pa yung pera ko ngayon. Kasi dati, yung amo ko dati, ang laki ng sahod ko nung dati kong amo, nag-for good na lang sila. Pero ngayon, umuwi na sila sa Pinas, nalipat ako sa bago kong amo ngayon, lumiit yung sahod ko more than kalahati. Pero, nung malaki pang sahod ko, wala akong alam pa nito, wala akong naipon. Pero nung lumiit na sahod ko, alam ko na to, ito na sinusunod ko, may sobra pa yung sahod ko. Nakapag-ipon pa ako, nakapagbigay pa ako kay Lord sa sarili ko. Tapos, basta, marami ng sobra ang pera ko kahit lumiit pa yung sahod ko. Talagang amazing yung ganitong, inuuna mo si Lord, inuuna mo sarili mo din, saka na yung gastos. So, na-educate talaga ako dito sa IMG. So, right way of saving money. So, prosperity formula, 10-20-70 rule. Sana sundin niyo yan para magkaroon din kayo ng peace of mind. So next is millionaire's habit. Ito yung mga millionaire's habit. Spend less, save more. Ayan na yung ginagawa ko ngayon. Spend less na ako. Kasi dati spender talaga ako. Ngayon, save na ako kasi gusto ko nang mag-retire early. So, ayan, earn more. Yan, dito sa IMG, talagang mag-earn ka dito. Marami kang ma-earn dito kung mapasok mo to si IMG. So, become a business owner. Ayan. Dito sa IMG, nagiging business owner ako. Tapos, ayan na nga, become an investor. Investor na ako mula nang nag-member ako ni IMG. Ayan. Why you invest? Bakit tayo mag-invest? Bakit ba tayo mag-invest? Hindi ko kayo makita. Sino ba tawagin ko? Bakit tayo mag-invest? Charlene Biray. Sino tawagin ko? Why we invest? Sa future. Okay. Sino pa? Ano pang answer ng iba? Elena Caborao Tortogo. Anong answer? Bakit ka mag-invest? Sige, ito na lang. Ako na lang. So, why we invest? To beat inflation. Di ba sabi ko kanina na naghahang na naman ang
ano ko, naghahang na naman. Diba yung pagtaas ng bilihin, yung inflation, ayan na nga, to beat inflation. Wala, hindi ko na makita to. May screen pa ako dyan, coach? To beat inflation. Opo, pero may nakaharang. Hala. Ano tong gagawin? Hide. Ay, paano ba? Nakaharang pa rin, coach? Opo. Anong gagawin dito? Post. Ayan, may nakaharang pa rin? Opo, nasa baba. Anong napindot ko kaya? Drag mo na lang po, coach, pababa. Yan, hindi na masyadong kita. Pwede na po yan. Ayan. Ay, hindi ko na ano eh. Ayan, to beat inflation. So according to World Data Info, Philippine average inflation rate is 8.6% per year from 1979 to 2019. Meaning an item that cost 100 pesos in 1979 will now be charged at 2,412.82 in the beginning of 2020. Hala, mayroon na namang Ayan. So, value of your money, yan yung value of money na nag-depreciate or lumiit yung value ng pera. Yun yung, halimbawa ito, nung 2003, mayroon kang 1,000, marami ka pang mabiling bilihin. Puno pa yung trolley mo. 2014, lumiit na lang yung kalahati na lang ng trolley ang nabili mo. Tapos 2019, ayan, kunti na lang yung nabili ng pera mo. Ayan yung value ng pera mo, lumiit yung value ng pera mo. So value, ayan. So inflation is the increase in prices of goods and services. Example, itong wallet na to, 1,000 pesos to ngayon. In next year, 1,050 na yan. In 10 years, nagiging 1,700 na yan. And in 20 years, 2,700 na yan. Ganyan yung inflation na bumaba yung value ng pera mo. Kaya kailangan nating mag-invest. Tama or tama? So yan. Ito, kung mag-save ka sa bangko, sino yung tatanungin ko na magkano yung hindi ko makita eh. Wala. Ay, wag na lang. So, if you save 100 pesos, for example lang, sa bangko ngayon, nagbibigay ng 0.25% sa savings account sa bangko ngayon, nagbibigay lang ang bangko ng 0.25%. At example, may 100 ka na sinisave mo sa bangko, plus 0.25%, tapos yung less less mo yung 20% na withholding tax. So yung pera mo na 100 plus 0.25% na interest, tapos minus yan ng withholding tax 0.05. So yung net after tax ng pera mo is 100.20 na lang, 120 cents, 100 pesos and 20 cents. So, ang inflation is, example, 5%. So, yung 120 cents mo, 100 pesos and 20 cents, minusan nyo ng inflation na 5 pesos, nagiging, yung value ng pera mo, actual value of your money, after 1 year is 95.20 na lang pesos. So, anong nangyari sa pera mo na 100? Nabawasan pa.
So, ayan yung kung sa bangko ka lang nagsisave. Ako dati, hindi ko yan alam na may 25 lang pala, 0.25 lang pala yung binibigay ni bangko. Ako, basta na lang ako naghulog sa bangko kasi sabi ko nga, safe doon sa bangko. Pero noon nga, pag uwi ko sa Pinas, marunong naman ako mag-ipon sa bangko dito sa Singapore. Nag-ipon ako dito. Pero pag uwi ko sa Pinas, ubos yun. Kasi hindi ko din tiningnan na tumubo na ba yung pera ko. Basta withdraw lang ako ng withdraw. Doon lang ako nagtatago ng pera na pera, pero hindi ko alam na yan lang pala ang interest ng pera. Pero dito sa IMG naturuan ako na mas malaki pang yan nga, financial education talaga ang kulang. So to achieve our dreams din, bakit tayo nag-i-invest? Para ma-achieve yung mga dreams natin, yung mga pangarap sa buhay natin. Halimbawa, nangarap ka na magkaroon ka ng magandang bahay, or nangarap ka na magkaroon ka ng magandang retirement mo. Ako, gusto kong mag-retire ako na relax na ako, or nasa beach na lang, or nasa pahayahay, or travel around the world na lang. Tapos, iyan, finances for your child education. Kailangang paghandaan mo yan. Yan. Kaya mag-invest ka. So, family vacation. Halimbawa, gusto mong magkaroon kayo ng family vacation, family outing. So, kailangan mong paghandaan yan or kaya ka mag-invest. So, bawat pangarap may presyo. So, ayan nga. Libreng mangarap pero may presyo yan. Libre lang yung pangarap pero bawat pangarap may presyo. So, yan yun. Para gusto mong mag-invest talagang para sa pangarap mo. Ayan, dito na tayo sa X-curve concept. Ito yung X-curve concept na tinatawag natin. Dito ko lang din to alam na ito pala yung X-curve na sinasabi nila na huwag kalimutan. Ang X-curve, ang sinasabi na itong blue line, ito yung money line pala. At saka itong red line is your responsibility line. Ang ibig sabihin nito na habang bata ka pa, wala ka pang savings, dapat pala, pero may bababain mo yung responsibility mo pagdating ng pagtanda mo, at saka ang goal mo is padamihin mo yung pera mo, pataasin mo yung money line mo. Ayan, big saving ka na dapat pagtanda mo. Ayan yung, ayan, yung responsibility natin is food, shelter, clothing, education, health, and debt, or may mga utang, loans. Ayan yung nagsusuporta dyan is yung active income natin. So you work hard for the money. So dapat dito pala is magtabi, habang may ka pa, may lakas ka pa magtrabaho, may income ka pa dyan, mag-separate ka na ng pera na mo dyan, magtabi ka na or ipon ka na, mag-start ka na mag-savings dyan, yung sahod mo, buong sahod mo nga, di ba kanina sa pay yourself first, kailangan ilagay mo yan dito na palaguin mo yung pera na yan, yung bayaran mo sarili mo, wag lahat gastusin. So ayan yon, parang magtatanim ka ng pera, yan na nga, pwede dito na magtanim ka ng pera, na ang pera yung utusan mo na ikaw naman ang mag-work for me. So ayan na nga, kung pagkasahod mo, magtabi ka na ng para kay God, para sa sarili mo, at saka yung para sa sarili mo, dito mo yan ilalagay para pagdating ng pagtanda mo, big savings ka na dyan, at saka automatic, may passive income ka na kasi nga tuturuan tayo dito kung paano ba to, coach? Ayan, paano ipag-grow yung pera natin na iipunin. So ayan, yung food, shelter, and clothing, permanente yan. So pagtanda natin, kung malaki yung savings natin dyan, pagtanda natin, hindi na yun pansin na mayroon tayong mga responsibility. So dapat din, wala na tayong utang dito. Yun na nga, pababain yung mga responsibility, dapat wala na tayong utang. Tapos yung health natin, kailangan na secure natin yan pagtanda natin. Huwag nating pabayaan yan kasi malaking gastos, malaking halaga yan kung ang health na ang maningil sa ating tawag. So, yan sa life natin,
yan nga, kailangan pagdating is mo, namumunga na yung mangga, yung harvest ka na lang. Parang ganyan, nagtatanim ka ng pera. So sa life, mayroon tayong if dyan. What if you die too soon and what if you live too long? So anong gagawin mo kung ikaw ang breadwinner, tapos bigla, ako na lang kung bigla akong kinuha ni Lord, tapos anong mangyari sa family ko? Kaya dapat kaya ako kumuha ako ng protection for my family. Yun yung insurance, life insurance. Ito yung mag-replace sa akin. Halimbawa lang kunin ako ni Lord, yung pera na yan sa insurance, instant money yan na makukuha ng family ko para sila din mag-continue pa rin yung buhay nila, kakain pa rin sila, tapos may damit pa rin sila. Ayan. Pero what if naman kung hindi ako kunin ni Lord, tatanda ako hanggang 90, I live too long, mayroon akong dapat protection for myself, mayroon akong investment, at saka living on interest na ako by that time. Ayan na nga yung kinuha ko ngayon sa aking sarili. So sana kayo din. Tapos dito sa gitna, what if you get sick naman habang nagbibuild ka ng yung wealth? So, ayan, kailangan mong proteksyonan yung savings mo. Itong money line mo, kailangan mong proteksyonan yan. Get a proper health care. So, may discussion mamaya. So, gusto mo ba na pagdating ng pagtanda mo, hayahay ka na lang? Or gusto mong yung kanina ng lola na 94 years old, nagtatrabaho pa rin? So, saan ang gusto mo? Yan yung mag-build ka ng passive income for your retirement na relax ka lang? Or yung gusto mong magtrabaho ka pa rin? So ako, pinili ko talaga na magkaroon ako ng hayahay na life pagdating ng pagtanda ko. So sana kayo din. Mag-ipon na kayo. So to build our wealth, ganito yon. Para kang nagtatanim ng pera, kung nagtatanim ka ng pera, harvest ka ng pera. Magtanim ka ng mangga, harvest ka ng mangga. So ayan na nga, paunti-unting savings mo sa buong sahod mo. Halimbawa, sahod mo 20 or 25,000, kuha ka lang ng ano dyan, 20% dyan, iipunin mo yan, palaguin mo yan, kasi dito sa IMG, tuturuan tayo kung paano magpalago ng pera. Magtanim ng pera dito sa IMG. So, understand the wealth formula. Ganito lang yan, plus and minus lang daw, lang to. So, money, plus time, kailangan mo ng time. Ang money kasi, kailangan ng time na mag-grow. So, and plus rate of return, minus inflation, tapos minus taxes. So, equals wealth. Building wealth is a mathematical problem. If you can increase the plus and decrease the minus, your wealth will grow. If, ayan, ano ba yan? If the minus are bigger than the plus, you will lose. Ayan na nga, wag tayong, kailangan nga tayong mag-invest para palaguin yung pera, para i-beat yung inflation, tapos mayroon tayong pangbayad sa mga taxes na yan. Tapos, kaya magkaroon tayo ng wealth. So, ayan, saan ba tayo ngayon? Saang stage tayo ngayon? So, man at work ba? Or man and money at work? So, money at work. Hindi ko kayo makita eh. So ako, nandito ako sa man and money at work o woman and money at work kasi babae ako. So ang goal ko ngayon is money work for me na in the next 2 years. 2 years or 3 years. So ayan ang i-build ko ngayon yung for me. So saan ang stage na gusto ninyong piliin? Nasa sa inyo na. So, next. Yan, where to invest? Wala naman signal ko. Ayan, so pag-aralan natin yung Rule of 72. Bakit tayo magkaroon ng itong Rule of 72 talagang ngayon ko lang to naintindihan na ito pala yung pera na na formulate ni Albert Einstein na 72 divided by the rate of return equals number of years for your investment or for your money to compound. Ang ibig sabihin nito na mag-i-interest yung pera mo pagdating ng kung nag-invest ka ng pera. Example, types of financial vehicle na mag-grow, yung 'di ba sabi ko kanina na doon sa money line, bigyan ka doon ng
turuan ka doon kung saang financial vehicle ilagay mo yung pera mo para mag-grow. Dito na yung example lang ito, na 72 divided by 4 equals 18. So, money doubles every 18 years. Example lang, ikaw gusto mo mag-retire 65 years old, tapos may 100,000 ka, tapos ngayon 29 years old ka, so 29 plus, may 100,000 ka, tapos plus 18 years, nagiging 47 ka na. So yung pera mo nagdoble in 18 years kasi 29 plus 18 years equals 47, tapos yung pera mo nga nagdodoble every 18 years. So ayan, pag 65 ka na, nagiging 400 na yung pera mo kasi 47 plus 18 years equals 65, nagiging yung 400 naging yung 200 nagiging 400 na. So another type of financial vehicle na nag-grow din yung pera mo, itong 72 divided by 8% equals 9 years. So money doubles every 9 years dito. So at age 29 din, same lang, may 100,000 din. So plus 9 years, 38 na, naging 200, plus 9 years ulit, 47, naging 400. Kasi every 9 years, nagdudoble nga ang pera dito sa 8%. So yan, 65, meron na siyang 1,600,000 o 1,600,000. So ito yung financial vehicle na pwede nating pilian, pero mayroon pang higher rate of return, nagbibigay ng 12%. So it's 72 divided by 12 equals, kasi 12% equals 6 years. So dito, madali na, money doubles every 6 years. So ayan na nga, 29 din, same lang na example. So every 6 years, nagdudoble yung pera dito. So ayan, 29 siya plus 6 years hanggang 65 na for retirement kasi itong pera na to, nagkaroon siya ng 6,400,000. For example lang, ikaw ito, nag-invest sa bangko, tapos si bangko, pag talikod mo, nagkaintindihan kayo, 4% lang ang usapan ninyo ni bangko, pero pag talikod mo pala, ininvest pala yan ni bangko dito sa higher interest, sa 12%. So pagdating ng retirement mo, kunin mo na yung pera mo, binigay ni bangko sa'yo is 400,000 lang. Ang 6 million si bangko ang nag-earn. So yan ang mga sikreto ng mga mayayaman na hindi natin alam. Pero ngayon, alamin na natin kung saan tayo pwedeng bili ng ganitong shares or makisakay ng mga financial vehicle na ito. So, ano ba yan? Dito sa, yan, 16 times yung difference kung dito mo lang alam sa 4%. So, ito yung mga sikreto ng mga bangko. Yan, would you like to be partners with these companies? Ito yung nagbibigay ng mga 12%, 8%, mga rate of return. Kasi kung may mutual fund 1-1, paano yung pag-i-invest dito? Kung maging partners kayo nito ni IMG, ni ito mga globe, bibigyan nga higher rate of return, higher than the bank. So maki-invest tayo dyan sa mutual fund. So dalawang type of kung gusto mong mag-invest dito, may direct stock at saka mayroong mutual fund. So yung direct stock, ikaw yung magmaneho nito kasi ikaw yung kailangan na to sa mga expert na to dapat yung direct stock. Dito lang ako sa mutual funds kasi hindi ko pa yung sa stock market. Ito lang sa mutual fund na parang hayahay ka lang dito, parang sasakay ka lang ng jeep. Ito, tingnan ninyo itong mga na itong trade. Ayan, kung halimbawa gusto mo, ang goal mo for your retirement, mag-save ka ng 1,000 para sa retirement mo, 30 years old ka ngayon, so gusto mo pag years old mo, maroon kang 3 million, pagdating ng another 30 years, 60 years old ka na, mayroon ka ng 3 million na pang retirement money mo. So ayan, ma-discuss ito sa ating
Mutual Fund 101. So, ayan, kung gusto mong mag-save gusto mong maka 1 million kaagad, lakihan mo lang yung hulog-hulog mo dito. So, mas maintindihan niya to pag attend kayo ng webinar na Mutual Fund 101. So, ayan yung how does mutual fund works nga. Ayan, ito tayo mga investor, mga retail investor. At saka yan yung mutual fund company. At saka yan, Phil-Equity. Meron ako niyan. Professional management. Yung may fund manager na nag-manage dyan, saka tayo siya yung mag-invest dyan sa mga company na yan. Hindi tayo, kasi hindi naman tayo tatanggapin, may 1,000 lang tayo, tapos punta tayo sa mga company na yan, hindi tayo tatanggapin. So ganito yon, tayo yan, naglagay tayo ng pera dyan sa mutual fund company, at saka yan si mutual fund company naman, o si manager, siya yung mag-invest dyan, tapos yung kung may interest na, return na, may i-return na, ibabalik sa ating mga investors. Ganyan yan. So yan. So sa dito, pwede na tayong mag-invest ng 1,000, mag-start tayo ng 1,000 pesos. Kaya nga, affordable na ang pag-invest sa mga companies. Hindi ka pwedeng mag-invest kung wala kang 100,000. Pero ngayon, binabaan na nga ng government kasi in-encourage na nga ng government na mag-invest na tayo sa ating bansa. So ayan, sana marinig ninyo to. Maraming investor ang wala talagang oras, pasensya o kakayahang bantayan ng stock market. Para sa kanila, mas okay pang ibigay na lang ang pera nila sa isang expert na siya nang bahalang dumiskarte kung saan mag-i-invest. Ang expert na yan ang tinatawag na fund manager. At ang lahat ng perang binibigay sa kanya ay nilalagay sa iisang pondo. At ang pondong ito ang tinatawag na mutual fund. Ang mutual fund ay ang pinagsama-samang pera ng maraming tao at kumpanya. Depende sa diskarte ng fund manager, iniipon ito at maingat na ilalagay sa iba't ibang investments tulad ng stocks, bonds, money market, o maging ibang mutual funds mismo. When you invest in the stock market yourself, para kang nagmamaneho ng sarili mong kotse. On your way to becoming rich, pwede kang dumaan kung saan mo gusto. Bahala kang mag-shortcut, long cut, stopover. Diskarte mo na yan talaga. Pero kapag sa mutual funds ka nag-invest, para kang sumakay sa jeep. Unang-una, may mga rota yung mga yan. This means they cannot invest everywhere. They can only invest in certain things depending on how the fund was set up. The rules are set up when the fund is first created and the fund manager has to abide by them. Di ba parang sa jeep, hindi sila pwede dumaan kung saan-saan. Secondly, just like a jeep, there are fees. Whenever you invest in a mutual fund, you have to pay the fund manager. Much like the fees you pay when you get to a jeep. Ayan, narinig. Klaro ba, Coach? Opo, narinig po. Okay. So ito yung isang Soldibo Strategic Growth Fund, yung Soldibo na mayroon ako din na nakapaloob dyan is yung mga company na SM, Ayala, SM Prime Holdings, International Container Terminal Services, Megawide, BDO, Ayala, Bank of the Philippine Islands, Jollibee. Paano ba ito tanggalin? Ayan. So, Universal Robina, ito yan, magbabago-bago yan pag si fund manager nang bahala dyan. So, may ano talaga tayo dito, may Mutual Fund 101 na discussion, kaya attend lang kayo. So, ayan yung isa sa aking investment din. Next. Ayan, reason why mutual funds, professional management, affordability, tapos tax exemption, kasi wala ng tax. Kasi parang i-encourage nga tayong mag-invest na sa ating sariling bansa. Liquidity, kasi kung yung mo na 1,000, nabili ng shares, nagiging shares na yon in 3 to 5 banking days, pwede na ulit na magiging cash. Kaya, yan, very easy. Diversification, kasi nakakalat na sa iba't ibang industry. Safety din. Bakit safety? Ayan na nga. Uy. Balik-balik. Ayan, diversification. Yan na nga.
yan, safety, kasi ano siya sa Securities and Exchange Commission. So mutual fund, ayan. Mutual fund operations are governed by the Investment Act, Company Act, RA 2629. Sen, hindi ko ma-move. So the Securities and Exchange Commission sees to it that all mutual funds comply with legislative regulation. So yan, mutual fund companies are regularly audited by the independent auditor, and the assets of the mutual funds are held by a third-party custodian bank. So bakit safety din? Kasi yung government natin nag-invest na rin sa mutual fund. Yan si SSS. So ayan, 3 billion in mutual funds. SSS invested 3 billion in mutual funds. So ayan, nagpapatunay na ang government na mismo nag-invest na sa mutual fund. So ayan. Ayan, Pilipian BPI and Sun Life. So ayan, wala na namang internet ko. So when to invest? Coach? Ayan, when to invest? The answer is yesterday. Dapat noon pa. Oh, okay. So dapat noon pa tayo nag-i-invest. So but it's not yet too late if you will start today. So, ayan na nga. Ka ng 33 a day, so 1,000 a month, sa 12% na return, yung 33, yung 1,000 a month mo, nagiging 11.8 million na pagdating ng retirement mo. Kung nag-invest 30 years, in-invest mo dito, monthly, nagiging 3.5 million na lang pagdating ng retirement mo. So kung 40 years old ka ngayon, ako nga, naghahabol ako ng time kasi nandito na ako sa mga edad na to. So, double na ako ngayong nag-invest. So, 1 million na lang yung, yung 1,000 a month mo na in-invest kung nasa edad na ito. So, the best time to invest is yesterday talaga, nung bata ka pa. So, yan, 50 years old ka na nag-invest, yung 1,000 mo monthly, dating ng retirement mo is 232,000 na lang. Nag-save siya ng 20,000 a year. So, 25 siya, nag-invest siya ng 25, nag-invest siya hanggang 30 siya. So, naka-invest siya ng 100, 2, 4, 6. 6 years siya 2, 4, 6. 6 years siya nag-invest ng 20,000. Tapos, hinayaan lang niya, hindi na niya dinagdagan. Tingnan 60 years old niya, pag retirement money niya, mayroon siyang 5,446,116. So, ito si Mr. Save Later, maya na ako mag-save. Kasi bata pa naman ako, so 31 siya nag-start. So, 6 years din. Nagkaroon siya ng 2 million pagdating ng retirement niya. So, di ba, tingnan mong diferensya, 5 to 2. So, ito naman, si Mr. Catch Up, hinahabol niya kasi gusto niyang magkaroon din siya ng 5 million pagdating ng pagtanda niya, pag 60 years old siya. Ayan, nagsisave siya ng 20,000, pero malaki na yung hinuhulog niya, hindi lang 6 years. So, nandito, from 31 to 60, naghuhulog pa rin siya. Kaya naka-catch up din siya. So, ako na to, nandito na ako sa Mr. Catch Up, Miss Catch Up. Yan. Delay your savings, cost you $1 million. Yan na nga, ito si Mr. Save Later. Later na ako mag-invest, mag-save. So, ayan, International Marketing Group is partner with this company, mutual fund company. Ito si Soldibo. Yan, mayroon ako niyan. Philiquity, Philam Asset Management, that's FAMI, Atram, Sun Life. Yan din nag-invest si sa Philiquity, sa Atram.
and the other one is in the BPI. So yan, kung gusto mo mag-invest dyan sa mga mutual fund company na yan, kung member ka ni IMG, zero load fee ka. Wala kang babayaran na any fees kung mag-invest ka dyan. So one-time fee of sa membership sa IMG, 5,500 lang yung membership fee mo dito. Pero makapag-invest ka na lang until up to 1 million dito sa mga mutual fund company na to na walang mga charges. So, yan, automatic na may 1,000 ka na. Kung halimbawa, magpa-member ka ni IMG na 5,500, automatic may 1,000 worth of Soldibo Mutual Funds investment ka na kaagad. So, di ba, dapat 4,500 lang pala yung enrollment mo dito sa IMG, pero makapag-invest ka na hanggang sa gusto mo. Walang charges. Ito, halimbawa, hindi ka member ni IMG, mababawasan ka ng 3% na load fee. Halimbawa, may 100,000 ka, kung hindi ka member ni IMG, nabawasan niya ng 3%, so 97,000 na lang yung pera mo in-invest. Nakabili na lang ng 11,782 shares kasi ang NABs nito nung 2009 is 8.23. So ayan na nga na nabawasan ng 3% na load na ano ba yan? Charges. So pagdating ng actual return 332 lang. Tapos ito yung sa investment value niya kasi nagiging 36 na yung NABs niya or net asset value pagdating ng 2018. So yung kita ng pera dito is 432,268. Pero kung member ka ni IMG, walang bawas, buong 100,000 yung na-invest mo. So marami yung nabili mong shares, 12,146 kasi walang bawas. Tapos ito na 445,000 na yung investment value mo. 637, tapos yung actual rate of return is 346,000. Yan yung diferensya kung member ka ni IMG at saka hindi ka member ni IMG. Meron kang interest. So are you excited to invest na? Ayan. So ang topic natin, di ba? Building solid financial foundation. Dapat nating unahin yung healthcare natin kasi like building a house, di ba? Unahin mo muna yung foundation. So dito din sa pag-build ng wealth, dapat nating ang pinaka-foundation ng building wealth is your healthcare. So dapat kang magkaroon ng healthcare short-term and long-term. So yan yung pinaka-foundation ng building wealth. Saka na yung protection and insurance. Tapos debt management, ayan na nga, tanggalin mo yung utang. Ako, natanggal na yung utang ko. So emergency fund, mag-build ka ng emergency fund mo. So investment, kailangan huli na yan. Yun yung bubong ng ng financial house mo. Build it right, build it strong. Yan yung solid, building solid financial foundation. Bakit unahin yung healthcare? Kasi ang dami sa atin, lalo na dito sa OFW, nag-invest, akala nila investment na yung magandang bahay sa Pilipinas. Ano sila nag-spend 20 years dito para araw ng ganda Pilipinas. Tapos nung pag-invest siya ng bahay, lupa, at saka yung mga sasakyan, pero wala siyang healthcare. Nung nagkasakit na, ay sa magandang bahay niya, pinenta niya para pambayad sa hospital. Coach Lisa?
May screen ako, coach. Opo, bigla ka nawala. Ayan na nga. Building, saan ako nawala? Ayan na nga, may kaibigan akong nag-i-invest doon sa marami na siyang mga bahay, lupa, at saka sasakyan, pero wala siyang healthcare. Nung nagkasakit, anong nangyari sa investment niya? Naririnig ako, coach? Opo. Ayan, ang nangyari sa investment niya, naibenta niya yung lupa niya, yung bahay, yung napakagandang bahay, at saka yung mga kotse, at saka yung mga jeep niya, para pangbayad sa hospital at saka sa utang. Kaya yon ang maling mga investment yon. Dapat itong unahin natin yung healthcare kasi yung health natin, yun ang wealth natin. So ayan na, protection yung dapat second kasi in case nga anong mangyari, mayroong insurance na mag-protect sa family. At saka yung utang, tanggalin yon, emergency fund, saka na yung investment. So ito yan nga, build it right, build it strong. So, yan ang solid financial foundation. So, yan na nga, kung invest ka lang ng invest, wala kang healthcare, wala kang emergency fund, shaky yung financial house mo. Anong mangyari? Balik ka sa uno. Yan na nga, balik sa uno. Build ka na naman ulit. So, dapat talagang solid yung financial house na i-build mo. So, yan, 2 scenarios that we have to be prepared for. Ito yung what if you die too soon, who will take care of my family? Yan na nga ang solution, life insurance. Kailangan yung life insurance natin. So, isa din, what if you live too long? Who will take care of me? Pagdating ng pagtanda ko, dapat investment and long-term care. Mayroon na ako niyan. So, sana kayo din, mayroon na. So, ayan, hindi ko makita. Ano na naman to? So, don't have healthcare insurance. What's the worst could happen? Ayan, saan mo gusto? Sa left or right? So, with healthcare insurance, ang ganda ng room kung mayroon kang healthcare insurance. Tapos, with healthcare insurance, hayahay ang buhay, masaya ka. Pero dito sa wala talagang healthcare, walang yung health insurance, ayan, problema siya. Tapos ito, ayan, dikit-dikit dyan sa isang kama, tatlong, maraming nakahiga, tabi-tabi dyan. Pero ngayon, hindi na yan advisable kasi yan na nga sa COVID. So, dapat nating paghandaan yung healthcare natin kasi yan yung pinaka-expensive na, natin na pagdating ng pagtanda natin. So, yan ang paghandaan natin ngayon. Habang pa tayo active and working at may income pa tayo, dapat natin paghandaan yan. So, yan na nga. Medical expenses, cost of, yan yung mga nag-cause ng bankruptcy sa ating bansa. So, yan. Yung iba, ayaw ng healthcare kasi may PhilHealth naman daw sila, pero ito, tingnan mo yung Commission on Audit, nag-worry yung Commission on Audit na about PhilHealth's sustainability over 4.75 billion net loss yung talaga hindi na nila nabayaran yung mga hospital na ng PhilHealth kasi yan nga loss na sila. So, yan yung minsan yung mga nagreklamo na yung mga hospital na hindi sila binayaran ng PhilHealth. Kaya maraming hospital ngayon na tinanggihan na yung PhilHealth patient, PhilHealth yung inaasahan ng patient. So, ayan. So, kailangan kung bumili ka ng healthcare mo, dapat meron ka nitong four cornerstone. Kung may kailangan na may magamit ka for now at may magamit ka for later at saka may life insurance or death benefits at saka money growth. Ito yung tingnan mo kung bumili ka ng life insurance. It must have all the 4 cornerstone. So, wag ka lang bili ng bili na hindi mo inaral o wala nito kasi lugi ka dyan. So, ayan. Next is, why own a long-term healthcare? Bakit ka mag-own ng long-term healthcare? You cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire. Yan na nga ako dito, mayroon akong free healthcare dito sa amo ko, pero pag alis ko dito, wala na. So, kailangan kong mayroon long-term healthcare, kaya kumuha ako.
So ayan, most sicknesses appear when you retire. Yun nga, pagtanda na natin, doon na lumabas yung mga sakit. So kailangan nating paghandaan. So healthcare is very expensive at old age. Mas mahal na yung, wala nang magbenta sa ng healthcare kapag matanda ka na. Kaya ang healthcare dapat bilhin mo na bata ka pa, hindi mo paggagamitin. Kasi kung matanda ka na, hindi ka na pagbintahan. So ayan. So most people are focused on building wealth without health insurance. So they lost everything after one major illness or accident. Gaya ng sinabi ko kanina, yung friend ko na ibenta lahat yung mga ari-arian nila kasi wala silang health care, wala silang health insurance. So yan yung pinaka-importante nating gawin sa ating sarili. Yun pinaka-regalo natin sa ating sarili na bilhan natin ng health insurance sarili natin para pagdating ng pagtanda natin, wala na tayong trabaho. Ayun na ang sa atin pa-survive sa atin. Hindi tayo maghirap, hindi tayo magiging bankrupt. So yan, to have peace of mind, provide protection for yourself, get health care and your family's life insurance while building wealth, get investment. So ayan, Kaiser Savers Plan. Ito yung kinuha ko, invest for 7 years. 7 years ka lang magbabayad nito, mag-iipon, be protected for the rest of your life. Ito yung 3-in-1 saving plan. Healthcare, may healthcare na siya, may life insurance na, may investment na. It's the first name in healthcare. The beauty of Kaiser is when you get sick, it is a health fund. And if you don't get sick, it will become a savings. So yan ang kinuha ko, kaya mayroon akong peace of mind. May panatag ako na kahit kunin mo ako ni Lord, may maiwan sa family ko, hindi sila maghirap. Kaya ito yung Kaiser Health Builder na kinuha ko. Ito yung mayroon ng insurance in case kunin ako ni Lord, life and accident man yan, mayroong insurance na to protect my family. Hindi sila maghirap if I die too soon. Tapos kung if I live tulong naman, mayroon akong healthcare, hindi ako pabigat sa kanila. So ayan na, to protect myself if I live tulong. So hindi na ako pabigat sa kanila na manghingi ng gamot kung in case magka-hospital ako kasi mayroon ako nito, healthcare, long-term care. So at kung hindi ko naman nagamit kasi healthy ako, iyan, investment yan, mutual funds. Nag-grow yung pera ko dyan pagdating ng panahon. So hindi ko naman yan magagamit kasi malapit 2 years na lang, 2 years. Nakabayad na 2 years na yung bayad ko, so ano na lang, kunti na lang matapos ko na yon kasi ina-advance ko ng bayad. So ayan, ito yung Kaiser Health Builder na 7 taon ka lang mag-ipon pero covered ka na ng life insurance coverage, healthcare benefits, mayroon ka ng EPE or annual physical exam kada taon, free yan, tapos dental. Tapos ito dito, take note lang, pre-existing illness is not covered pa dito kasi nagbabayad ka pa lang. Pero pagdating ng 8th year to 20th year, mayroon ka ng insurance coverage dyan, mayroon ka ring healthcare benefits. Ayan, pre-existing illness covered na dito. Ayan, tapos naka-invest na yung, nag-interest na yung pera mo, minimum 3%, maximum 10%. So 3 to 10% yung ma-interest ng pera mo. Halimbawa dito, kasi K100 ang example nito, 22 years old ang kumuha, pag 29 niya, tapos na siyang nagbayad, healthy pa naman siya, so hindi niya nagamit kasi healthy siya, nagkaroon siya ng yung healthcare benefits dito na hindi niya nagamit, nagiging long-term care bonus yun pagdating ng maturity. So, nakakuha siya ng 350,000. So, another one, kaya nga, ina-add yun, na-accumulate yung kita niya dito, nag-interest na kasi ito ng 3 to 10%, nagkaroon siya ng 1,166,169. So, yan yung pera niya pagdating ng 42 years old. Depende niya kung kunin niya yan o hindi pa niya kunin kasi bata pa naman siya, may work pa naman siya, tapos mayroon pa siyang free healthcare sa boss niya. So, iniwanan niya yung pera niya hanggang 60 or 65.
Ayan, depende lang din kasi sa inyo kung kunin na ba ninyo yan or magtira kayo ng kalahati dyan para sa inyong long-term care or pang old age mo. So dito, iniwanan nyo yung pera niya ng hanggang 60 and 65. Nung 60 siya, yung pera niya nag-grow na ng 6,483,000. So iniwanan pa rin niya, dinagdagan niya ng 5 years, so 65, nagiging 10 million na yung pera niya dyan. 10,442,000. Yan yung sinasabi ko kanina na money works for you na. So, ayan, hindi ka na maghirap pagdating ng panahon mo. Ito yung pay yourself, di ba? 20% lang ng income mo, ng sahod mo. Dito mo ibabayad. So, magkano ba yung sahod mo diyan? Tanggalan mo lang yan ng 20%, i-invest mo dito sa healthcare na to, talagang solid to. Ito yung ipon na walang tapon na nakita ko din kasi meron akong nakita ko talaga kung ang pera ko dito, hindi yon nawawala. Mayroong mga talagang ebidensya na hindi yan nawawala. Nandito lang yan. Tapos, ayan. Yan, money works for you na. So, sa first annual physical exam or EPA, so maka-avail ako nito pag uwi ko kasi yan na nga, COVID dito, hindi ako makauwi. To be administered by the accredited service provider lang yan dito sa mga EPA covered basic 5 physical examination, x-ray, stool examination, routine urinalysis, complete blood count, yan, libre yan. ECG for members above 35 and pap smear for female members above 35 years old or as required. So, free yan, EPE. So, dental benefits din, free dental, unlimited dental checkups. Once a year, free dental prophylaxis. Pasimento yung ano mo yung ngipin mo, ano bang tawag dyan? Hindi ko maano. Prophylaxis nga. So, re-cementation or cemento yung ano mo, tapos jacket, crowns, inlays or lace, unlimited tooth extraction, pabunot mo yung lahat ng ngipin mo, pwede. Nandito, unlimited nga eh. Minor adjustment of dentures, ayan. Pwedeng ipaayos mo yung denture mo, ayan. So, yan ang benefits mo pag, Kaiser ka. So, during extended period, 8 year to 20th year, annual health benefits or total annual health benefits mo is long-term care na, mayroon na. Mayroon ka ng long-term care bonus dyan, additional health care benefits, outpatient benefits, pre-existing illness is covered na. Yung mga kidney, mga covered na yan. So, dreaded illnesses is covered, maternity benefits is covered na. So, pwede nang, kung pregnant ka, covered ka nang kumuha ng Kaiser pagka 8 years. Pwede ka na magbuntis pagka 8 years na. So, the following illnesses will be covered during extended period, 8 to 20th year. Ito yung mga asthma, ayan, PTB, yan na yan mga chronic hemorrhoids. Yan yung mga pre-existing na sakit. So, covered na yan pagka 8th year to 20th year. So, kidney disease, yan. Blood, yan na. Hindi ko na yan. So, ito yung pricing information. Halimbawa, itong, kanina, ang example is Q100. So, term insurance, halimbawa, na aksidente or kinuha ang policy, plan holder, mayroon siyang insurance na 450,000 pero kung accident yung pagkawala niya, pagkamatay niya ng plan holder, doble yan. So, almost a million. 900,000 yan. Almost a million. So, every annual limit benefits niyan, 60,000. Tapos, ayan, contract price, 411 lang. Pero, million yan pagdating ng maturity. Ayan, kung gusto mo kumuha ng higher interest pa, meron tong key 1 million. Ang pinaka-lowest na plan nito is itong key 45. So, makita ba ito next? So, yan na nga, natural death, 100% coverage amount. Accident death is 200% coverage amount. Yun nga, madudoble yung insurance death or kung accident yung pagkamatay. So, next, ito yung, yan na nga, key 100. Ang example kanina, key 100, ayan na nga, 1,166,000.
Ang monthly niyan is 5,882. So, ayan, makikita niyo dyan kung anong edad kayo. Kung 10 to 40 years old, K45, ang monthly niyan is 2,647. Ang annual niyan is 26,470. And yan nga, semi-annual, magkaroon ng 14,000. Yan, depende dito. Tanong lang ninyo sa nag-invite sa inyo kung anong plan ang gusto ninyong kunin. Kasi 10 to 40 years old, K45 ang pinaka-lowest, pwedeng kumuha ng K50. So, ano ba yan? Hindi ko makita. So, K50, K60 and K75. Ayan. Mayroon tayong separate webinar din dito. Kaiser 101 din. So, attend lang kayo. Ayan yung mga families na dito, naka-benefits na. Nakakuha na sila ng kanilang mga long-term care. Sila. So, Kaiser matured policy claims. Ito yon, mga na-claim na nila yung, nag-matured na yung policy nila. Na-claim na nila. So, ayan. Naka-claim na sila. Ayan. So, si Coach Jen at saka si Coach Rochelle, naka-avail na nitong free frame or ano sa Kaiser na glasses. Libre na Kaiser eyeglass. Naka-avail na sila niyan. So, yan, benefits. So, congratulations dito. Dito sa mga, sa Kaiser, marami ng clinic everywhere na. Ma-search niyo yan sa YouTube or sa i-google niyo yung mga Kaiser clinic sa ating bansa. Dumami na sila. Ayan, sa Cavite, sa Robinson, sa EDSA, mayroon na. Sa Makati, ayan nga, North EDSA. Sa Cebu, Mactan, sa SM. Halos may sa mga SM sa Cebu, halos mayroon ng Kaiser at saka sa Manila. So, dumami pa yan. So, ito yon kung halimbawa, ikaw yung ikaw yung breadwinner ng family, hard worker ka, tapos wala kang healthcare, kawawa yung family mo. Di ba? Nagtatrabaho ka para sa family mo, tapos bigla tayong kinuha ni Lord, hindi tayo nakahanda. So, yung kawawa yung family natin, walang susuporta. Paano na sila? So, dapat tayong magkaroon ng health insurance o healthcare para hindi sila maghirap. Halimbawa, kunin tayo ni Lord. So, ayan na. Yung family, nasa comfort pa rin. So, yan yung pag-isipan natin na gawin natin kung mahal natin yung family natin. Kaya ako, hindi na ako nag-alala kung anytime kunin ako ni Lord, nandyan ng health insurance ko, healthcare ko, na sasagot sa gastusin ng family ko in case kunin ako ni Lord. So, ayan na nga, may peace of mind ako. So, next, ano bang next? Ito yung, pag nag-retire ka, alin ka dito? Gusto mo ba, nagbibilang ka ng barya? Retirement fund mo, kawawa, di ba? So, or gusto mong pag-retire mo, dito ka, ang saya-saya mo, relax ka, So, ikaw ang mamili dyan. May choice ka, ikaw ang mamili. So, yan, how to be truly rich. Yan nga, financial literacy muna, education. Yan ang sinasabi ko dito na aral-aral muna, tapos increase cash flow, healthcare, long-term, kailangan mayroon kang long-term and short-term. Tapos income protection or insurance. Tapos eliminate debts, tanggalin mo yung utang mo. Tapos emergency fund, build emergency fund. Then investment, yan yung pinakabubong. Dito sa IMG, daming mga benefits dito, hindi ko na masabi lahat. Pero ito yung pinaka number 1, financial education talaga, financial check-up, dito ko lang to alam na pwede i-check up din pala yung bulsa natin. So yan. So yan, number 3, exclusive members price ng kung gusto mong associate financial planner, certificate program, gusto mong magiging financial planner, ayan, may ano ka. So ayan, MD to associate, may 100,000 na kaagad pagdating sa kung mag-member. At saka kung marami ka nang natulungan dito sa IMG, mayroon kang mga reward na ganito, 200,000 yung mga insurance, 300. At saka itong fidelity, 500 pesos lang yan.
pero 50,000 yung life insurance mo dyan. Ayan na nga, kanina si Coach Jen at saka si Coach Rosel nakakuha ng IMG Vision Care or Kaiser Care. Yung mayroon silang Kaiser, isa din doon yung Kaiser at saka IMG Frame. So, libre ni De Los Reyes, ano ba yan? De Los Reyes Optical. So, ayan, free unlimited consultation sa Kaiser Medical Clinic. Yan, kung member ka ni IMG. Saka ito na nga, maka-access ka dito sa mga product, long-term care, short-term care, senior care sa Kaiser. Ayan, additional lang yung 500 nga, sinasabi ko na fidelity. Pero kung gusto mo yung bayaran yan, 500 pesos lang yan, pero 50,000 yan sa life insurance. So, IMG membership is 5,500 plus 500, 6,000. So, mayroon ka ng 150,000 na accident insurance yung 100, tapos 50,000 yung life insurance sa Fidelity. So, ayan ako, pinuntahan ko talaga yung office to sa Manila, sa Makati. Ang ganda talaga doon, ang laki ng building. And ito yung certificate ko. And pinuntahan ko din Kaiser, ito yung IMG. Yan yung Fidelity ko na 500, pero cover ako ng 50,000 na life insurance. So, kung halimbawa man kunin ako ni Lord, hindi na mahirapan yung family ko na bibili ng kabaong ko. Ayan. So, next. Ano ba? So, dito sa IMG, meron tayong business. Pwede kang gawing business to si IMG. Share mo lang. May separate webinar tayo about this. Kung gusto mong magkaroon ng increased income, increased cash flow, di ba kanina sabi ko na education mo na tapos increased cash flow. Kung gusto mong madagdagan yung income mo, may side income ka, gawin mo lang yung IMG business. Talagang magkaroon ka ng mga income na passive income and yan na nga extra income, increase your cash flow. So, yan lang, may sarili tayong webinar nito na sa mga members na. So, ganyan, ang IMG business, join ka lang, be affiliated with IMG, one-time fee of 5,500, tapos you own Kaiser, Ultimate Health Builder, tapos you share, build IMG business ka na. So, ayan, mayroon ka ng passive income dyan or increase yung cash flow mo dyan. So, ma-predict mo na makapag-retire ka ng early. Gaya ko, uwi na ako next year kasi pwede na ako mag-home at last na kagaya ni Ma'am G. Isaal. So, ayan. So, renewal fee lang. Mayroong renewal fee, 1,500 every year para ma-continue yung 100,000 na Manila Bankers at saka yung Fidelity na 50,000. So, i-renew mo lang yung 1,500 every December yan. So, ayan. Para continue pa rin yung mga benefits mo. So, ito yung mga tao behind IMG. Si Corina Sanchez, yan yung sa SMX convention dati sa MUA, sa SMX. Si Corina Sanchez yung ambassadors ng IMG, si Boy Abunda naman sa Manila Bankers, yung nagbibigay ng 100,000 na accident insurance. Saka si Sharon Conita sa Kaiser. At saka ito si Sir Joanne, si Sir Bart, si Sir Noel, sila yung big three na tinatawag na founder ng IMG. Saka meron silang kapi at salita sa DZMM 6 to 7 o'clock every Saturday. So, person behind IMG din, si Brother Bo, siya yung mentor din natin, Bo Sanchez, si Rex Mendoza, at saka ito yung big three. So, International Marketing Group, we are the community of savers and investors. So, changing people's lives. Ito na talaga, na-change talagang life ko dito sa IMG. So, ayan, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Nasa sa iyo na talaga. Kasi dito sa IMG, spoon-feed na talaga tayo dito. Kung gusto na talaga ninyong mabago yung buhay nyo, kagaya ko, na pwede na akong mag-home at last next year by God's grace. So, ayan, thank you very much. Sorry sa, ano dito? Paano ba to? So, ayan, thank you. For inquiries or assistant, please email or call Lisa Branca, 1978
gmail.com. Ito yung phone number ko dito, +6582893204. Or sa FB Messenger, pwede nyo ako i-message kung gusto ninyong, kung may tanong kayo, or sa mga nag-invite sa inyo dyan, tanungin lang ninyo kung gusto ninyong mag-execute na or ano. So, ayan. Thank you. Narinig ba? Opo, Coach. Thank you. May tanong. Ay, paano to, Coach? Thank you, Coach Lisa.